Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Ano kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, So, attorney, grave threat yan. no joke, no joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. Numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. Attorney, doon sa balik tayo sa impeachment, na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official, kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, attorney? Hindi nga lang basta hilaw yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, it's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing, talagang all out na. Lahat na, tinira na. Lahat na ng kalaban, pinakulong. Di ba? Sunod-sunod na yan. Because Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, ito, feeling ko nito, panic mode na ito, yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ng kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis ang panahon. Would you imagine, nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days, September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga kapol, di ba? Kaya ang kabilis ang panahon. Sana hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan, sir? Si Marcos. Yun lang. Hindi, attorney naman. Lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Ayun naman, Attorney, pagdating naman dun sa for example, na natapos tong impeachment, tapos walang hindi nila mapatunayan na si BP Sara talaga, hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera, talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni BP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? Definitely. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, attorney, grave threat yan. No joke, no joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. Numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila because pag naging presidente itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso, may mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga
mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. The same way na mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si si Sara Duterte, no? Oo. Actually, Ibang, Attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte, mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang Tama. dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka kaya naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. Ako naman mag-a-advise kay attorney. Ano ang kwento sa kanya? Attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Ayan. Pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, kasi, eto attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako ewan ko sa inyo, attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian, kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JAL. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito lapid na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni Senator Alan Peter Cayetano, and also with Jesus Cordero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na-complete 160-degree turn ng posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw nasa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya it would have been better for him to do a little lapid. Attorney, ang problema, ang sabi ni Boy Remulla, tuloy yung kaso. Ano yun? Dek, Meron na ba? Tuloy yung Tanong. Hindi, ano lang yun. Ano? si Marcos nga, sinabi niya, kakasuhan si Romualdez Naunahan mukhang makakasuhan pa sila Robin Hindi Una pa, no? Kaya naman na yun. Exactly. Before the SONA, the Wednesday, week prior to the SONA, sinabi ko na yan, na ang prediction ko, pagdating ng Friday, magsasampa kunwari ng kaso ang ombudsman. And exactly on the day that I said, nagsampa nga ng kaso yung ombudsman. Pero sa ombudsman lang, hindi pa ito nakarating sa Sandigan Bayan. Ay ilang buwan pa yan o ilang taon pa yan dyan sa uupo sa ombudsman. Malamang magtatagal yan. With this, what happened to yung apat na
bumaliktad sa mga Marines, may repercussion yan sa kaso ni Romualdez. Kasi yung affidavit ng mga Marines na to, ginamit dun sa kaso laban kay Romualdez. So, siyempre, hihina yung kaso laban kay Romualdez. Ngayon, nagsasalita si Boying Remulla, sinisisi niya, pakana daw ito ni Romualdez. But I think that is also beneficial to Romualdez na nagsasalita ng ganyan si Boying. Kasi, nag-iimbestiga pa sila sa ombudsman about kay Romualdez. Tapos nagdedeklara na siya ng ganyan. Pwedeng sabihin ng kampo ngayon ni Boying na may violation na ng right to due process ni Romualdez because hindi na impartial judge itong si Boying Remulla. And is this orchestrated? Nakadesenyo ba ito? Sinasadya ba ito ni Boying? Or whatever it may be. The fact of the matter is, this is being beneficial. Nakikinabang dito sa Romualdez. Pag nakinabang si Romualdez, nakikinabang si Marcos. Pati kasi yung mga apat na yan na Marino, ay nagtestigo din na kasama si Marcos doon sa mga dinideliveran ng pera. So pag nakinabang si Romualdez sa storya na mali ang testimonya ng apat na Marino, makikinabang din si Presidente Marcos tungkol dyan. Attorney, ako nga, ibang ganito yung basa ko dyan eh. Kung mapapansin nyo yung takbo ng panahon, in-announce muna na ginamit yung mga Marines, ilang Marines, na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM na kasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaligtad yung mga Marines. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. So parang planado yung nangyari. To the point na ngayon, they have justification na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this? That's exactly what I said. Itong disenyo, this is orchestrated, ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Kung ano man ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, bumaliktad yung apat na Marines, ngayon siya, pinapakita niya na ang suspetsya niya si Romualdez. So sa pagsususpecha niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think that this is an elaborate story. Parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. Pero sa mata ng mga observers, gaya ni Banat, ni Banat Bay, at saka ako, at marami pa mga tao, parang huling-huli natin, teka lang, napanood ko na to sa parang eksakto ito doon sa mga teleserye na nakikita natin. So, I think wala silang masyadong nauuto dito sa sitwasyon na ito because bandang dulo nito, feeling ko, walang kaso si Romualdez. Walang kaso si BBM. Di ba? Pero attorney, sa RTC, di ba, ang judge pwede siyang, hindi ko alam kung anong tawag na term doon, pwedeng hindi, kasi ganun nangyari sa kaso ko eh. May isang judge na kinwestiyon namin dahil may kinaugnayan siya, di umano, doon sa nagkaso sa akin. So, siya, anong tawag doon? Nag-inhibit siya. Dito ba sa pagkakataon nito, kung patunayan ni Romualdez na merong pagkiling na kaagad si Ombudsman Remulla, pwede siya mag-inhibit? Di ba isa lang ang ombudsman? Paano yun? Wala na. Ito na yun. Kaya nga, the buck stops at the ombudsman. Kapag yung ombudsman ay na-challenge na yung kanyang pagiging impartial, at palagi ko, i-challenge siya ng kampo ni Romualdez, pagiging cause of the dismissal ng complaint yan laban kay Romualdez, even if it reaches this Sandigan Bayan, mapapadismiss din agad yung reklamo. O kaya magsampa man ng reklamo itong sila Boying Remulla, baka hindi plunder ang ikaso, baka anti-graft lang ang ikaso, so mapapagpiyansa pa. So for as long as hindi natin nakikita si Romualdez sa loob ng kulungan, mananatili yung kaisipan ng mamamayan na pinaglololoko tayo dito sa sitwasyon na ito.